So mga sangkay, ito nga po, pag-uusapan natin ngayon, itong masamang plano ng Iran sa buong mundo. Actually, ginagawa na po nila ito ngayon mga sangkay. Pag-uusapan po natin, anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, Sangkay World Talks, nako po, i-subscribe nyo po ito. No, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Dahil alam nyo guys, dito lamang po natin seryosong pag-uusapan yung kalagayan ng ating mundo pagdating po sa mga digmaan, mga sigalot ng mga bansa, climate change, at marami pa pong iba. Okay? So ngayon, mga sangkay, ito ang nangyayari. Ito yung masamang plano ng Iran ay siniwalat nga po ng international media. Ayon po kasi sa balita, mga sangkay, ito yung plano ng Iran. Aatakihin daw po, mga sangkay, yung mga tourist destination sites sa buong mundo. Marami sa ating mga kababayan, mga sangkay, mahilig pumamasyal, di ba? Puntang Europe, pupunta sa ganito mga tourist destination. Ngayon, yan na po yung target ng Iran. Kaya mag-iingat po tayo, mga kababayan. Yung mga mahihilig kumala dyan, naku, mag-iingat po tayo. Dahil delikado po ang sitwasyon. At ito, pakinggan po natin ang balita tungkol dyan. This is interesting. It has been almost 3 weeks since his father, Ayatollah Ali Khamenei, was killed, and still there has not been a public sighting or audio message or televised statement. Ito po yung bagong supreme leader ng Iran na ayon nga po ng iba, hindi daw po tayo sure kung buhay pa ang supreme leader na bagong upo sa Iran. From Mojtaba Khamenei himself, once again, a written statement purported to be from him has been provided. Ito nga pong leader ngayon ng Iran ay hindi po talaga alam ng marami kung totoong nag-i-exist pa po ito. Kasi ayon nga po sa report, sa huling pag-atake ng Israel, ang gagaling po talaga ng agent ng Israel, lalo na po yung Mossad, no? Nalalaman po nila, pero inyo, 4 na lamang po yung natitirang leader ng Iran na tumatayo ngayon. Lahat mga sangkay dead sa. At ito, mga sangkay, hindi pa po tayo sigurado kung buhay pa. Kasi mayroon po siyang message. Nito lang. Message na ayon po sa kanya, natatalo na daw yung mga kalaban. Nakakatawa nga yun kasi natatalo na daw yung mga kalaban, samantalang ang dami na pong mga general niya, marami na pong mga matataas na opisyal niya ang napatumba. Tapos mga sangkay, sabi po niya, panalo daw po. Pero, ang ipinagtataka kasi ng marami, bakit wala po siya? Bakit hindi po siya nag-i-exist? Bakit hindi po nakikita? Kasi ayon sa report, nung huling pag-atake, tinamaan daw po talaga. Naputol nga daw po, mga sangkay, yung kabilang bahagi ng kanyang paa. At nandun daw po sa Russia ngayon. Pero delikado daw ang sitwasyon ng buhay kasi mayroon pa pong tama sa kanyang katawan na talaga nga namang delikado at posible po siyang pumanaw, mga sangkay. Once again, we have seen US and Israeli forces go after leadership and spokespeople of the regime. The Iran Revolutionary Guard reported that a spokesman, Ali Mohammed Naini, a 68-year-old brigadier general, has been killed in one of the latest round of strikes. Now, what's interesting about that, Alex, is it was just a matter of hours before his death. He was purported to have said to Iranian state media that the Iranian regime was going to go after tourist destinations, tourist sites, parks, recreational facilities in the Western world. So, yan po ang plano daw ng Iran. Aatakihin po, mga sangkay. Ito po ay nangyaring announcement dahil po itong Amerika nag-announce ng pagdideploy ng 3 additional warships na mayroon pong kargang 2,500 na mga Marines papunta po sa Middle East. So ngayon, mga sangkay, yan po yung kanilang plano. Atakihin yung mga worldwide sites, mga tourist destination.
Grabeng plano yan mga sangkay, no? Talagang mukhang totoo yung sinasabi ng Israel na ang Iran, itong Iranian regime ay masama at gusto po nilang pagharian ang buong mundo mga sangkay. Hours later, the Iran Revolutionary Guard confirming that he is dead. But in just a matter of hours, it will be the 3-week mark of this conflict. President Trump will be back at Mar-a-Lago in Florida where he made that announcement. Okay, so ngayon nga po mga sangkay, itong nangyari. Nagpakawala daw po ang Iran ng 2 ballistic missiles patungo sa pinagsanib na base militar ng Estados Unidos at United Kingdom sa Diego Garcia sa Indian Ocean. Malayo na po ito masyado mga sangkay. Kaya sabi dito, missile in Iran, mas malayo na ang narating. Tinarget ang US-UK military base sa Indian Ocean. So, hindi po malabo na totohanin ng Iran yung banta nila na aatakihin nila yung mga worldwide sites or tourist sites mga sangkay. Hindi po malabo kasi ito nga po pambihira, napakalayo na po na ito mga sangkay. Ayan po, nagpakawala ang Iran ng 2 ballistic missiles patungo sa pinagsanib na base militar ng Estados Unidos at UK. Doon po ito sa Indian Ocean. Malayo na po yan. Ayon sa ulat, hindi tumama ang alinman sa mga missile sa target na nasa humigit kumulang 4,000 kilometers mula sa teritoryo ng Iran. Malayo po yun mga sangkay. Bagamat hindi tumama, pero malayo na po yung nararating. So, posible po talaga na gawin po nila ang mga pag-atake sa mga bansang mayroon po mga turista na pumupunta. Kita niyo yan mga sangkay. Ang kalaban nila Israel at Amerika. Pero ngayon, ang gagawin po nila, idadamay po nila yung buong mundo. Hindi lamang po yung West countries, hindi lamang po sa Europe or sa Amerika, kundi buong mundo ito mga sangkay. Worldwide tourist sites. Ang plano po nilang atakihin nitong Iran. So, ganyan po kalala mga sangkay itong plano nila. And sana mapigilan pa po ito kasi ulitin ko, delikado po talaga itong ginagawa ngayon ng Iran. Kung hindi po ito mapapahinto ng Amerika mga sangkay at matitigil na lamang po ang digmaan na wala pong kasunduan, yari po talaga mga sangkay. Pero ayun nga, pag binasa po natin ang Biblia, ang propesiya po talaga sa mga militar ng Iran, susugod sila sa Israel para po sa Gog and Magog battle at papunta po sa Battle of Armageddon. So bagamat nakakilabot itong propesiya na ito mga sangkay, wala po tayong magagawa kasi ito po ay nakasulat sa Bible, no? Ngayon, ulitin po natin, ang plano po ng Iran, atakihin na po yung maraming mga tourist destination sa buong mundo. Ganyan po kalala ang plano nila. So ang kinakalaban nila ngayon, buong mundo na mga sangkay. Well, ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.